schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 5 minutos na kalabay sa alas 4. Maupay naman nga kulop sa tanan mga kabarangay. Kumusta na kamo? O dinakitaluwat sa natin programa Billboard Radyo Periodiko. Para yan ang adlaw sa Lunes, Agosto 4, tuig 2025.
Akong makakaupod sa kontrol si Monet Perito. Yan si Engineer Juven Cardenas. Ako naman yung sangkay surgon sa kahanginan, Jean Nabilon, makakaupod niyo tubtub alas 5. Yan na sa mga ratsada sa aton mga balita samtang gada kamusa at sa ngapuyanan nagmimerienda. Kung may merindahon logaring. Pero sa mga kabugkiran, marasa gyapon ang kamote. Pampahalabas ang kinabuhi. Ang kamote. Labi na kung may dalawat balanghoy nga tinumkan. Tapos inasinan guti baka karasa. Sanglit dunganan nato na niyo merienda sa naton mga balita. Barangay Iski election ayaw pagbalabgi. Siring ni Attorney Romulo Macalintal. Nananawagan ang election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga diri pipirmahan ang proposed bill nga panuyo igdilatar ang barangay nga Sangguniang Kabataan Elections BSKE nga gintalaan sa Disyembre 1, 2025. Sa ilarom san bill imbis nga idayon sa Disyembre ang barangay ang Sangguniang Kabataan Election imo nalay ni sa unang Lunes sa Nobyembre tuig 2026. Sa report sa abogado.com.ph, igin laygay ni Macalintal ang iyang mga puntos kung kay nano diri angay idayon ang pagpadilatar sa barangay ang Sangguniang Kabataan Election. Sumalakan Macalintal, nagtatalapas ini sa Batakan Balaod ngan diri naabuyon, diri nasugot sa sentimiento sa loobin sa mga mulupyo Pilipino. Kung ginhimo daw ang eleksyon sa unang Lunes sa Nobyembre, papatak ini sa All Souls Day nga sagrado nga importante nga pitsa sa religious tradition sa nasod. Paano ka mag-amanda election ng mga tao doon sa sementeryo? Patasanan iton, patasan sa mga Pilipino nga mga Kristiyano, labi na itong mga Katoliko nga maghanag sa pagdumdum ng paghatag sa iragugma sa mga minahal sa mga nawara, mga pumanaw nga mga minahal sa kinabuhi. Tapos idudungan ng eleksyon. Ginbanggit luwat niya naging desisyon sa Korte Suprema sa tunga 2023. Sa Macalintal versus Comelec, kundi gintagan doon ni Chief Justice Alexander Quismondo. A law changing the schedule of election is a whole different animal. That any infringement of the right to vote must be carefully and meticulously scrutinized. Dugang paniya sini ang pahayag niya na Chief Justice Artemio Panganiban nga ang pagpadilatar sa eleksyon anusang banayad nga paagi. Agud i-extend ang termino sa mga opisyal sinwaray mandato tigang sa mga butantes. Ginpuna aliwat ni Macalintal ang pagtalapas sa bill sa One Subject, One Title Rule sa Batakan Balaod. Tungod kay nag-uunod din sa upat nga magkakaibang subject o paksa sugad sa mga masunod. Pagtatalaan sa bagong termino sa mga opisyal sa barangay nga Iskay. Pagpapadilatar sa December 2025 barangay Sangguniang Kabataan Election. Ngayon pag-extend sa termino sa mga nakalingkod ng opisyal. Iginpunto pa ni Macalintal ng probisyon sa panukala para sa pagpapabilin sa mga nakalingkod incumbent ng opisyal sa barangay ang diri nasugot sa Batakan Balaod unconstitutional.
tungod nga nagawas nga usa ini nga legislative appointment nga natalapos sa constitutional mandate kundiin angay nga elected nga diri appointed ang mga opisyal. Inbanatan liwat niya ang rason ni Senador Amy Marcos ngayong tawag daw ang pagdidilatar sa barangay sa Sangguniang Kabataan election nga merely incidental. Siring ni makalintal ang katungod sa pagbotos ang sacred right, not a mere incident. And ginbanggit sa niyan Korte Suprema ruling nga ang anuman nga pagdilatar sa eleksyon ang angay nga basar sa genuine reasons. And only on objective and reasonable criteria. Natuod si makalintal nga posible deklarar liwat ang bill nga unconstitutional sa Korte Suprema tungod sa kawadan sa due process sugad sa nagtabo sa Republika Acta numero 11935. Ang balaod nga igdidilatar ang barangay ang Sangguniang Kabataan election sa tunga December 2022. Senador Erwin Tulfo ginhawiran sa pagbungkag sa 4-piece. Na diri sa 4-piece party list Congressman J.C. Abalos sa panawagan ni Senador Erwin Tulfo nga igbasura na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-piece. Sigun ka na Abalos, imbis nga ibasura nga i-recalibrate ang 4-piece agud masiguro nga tama ang pagpapatupad sini nga ng mga tinuod nga target nga beneficiaryo ang magpupulos. I am one with Senator Erwin Tulfo's call to ensure that only deserving beneficiaries receive government aid, especially when it involves programs for our poorest countrymen. Dapat patas, waray kolor politika, waray palakasan, ngan waray padrino, siring ni Abalos. Siring ni Abalos nga may daw mga ayat sa pagpapatupad sa 4-piece sugad sa ibang programa sa gobyerno nga nagtutuyo buligan ng mga kablasanon. Sumalakan Tulfo, makaupay nga ibasura ang 4-piece nga gamito ng pundo sini sa livelihood programs. Livelihood is indeed a powerful tool against poverty, but 4-piece addresses poverty from a different front by investing in the education and health of children from the poorest households. It ensures ini nagpapasiguro nga kinahanglan sila maka-eskwela, makarawat sa regular nga health check-ups, nga nira mga kaganak na partisipar sa binulan nga family development seminar sa ring ni Abalos. We don't have to choose one over the other. Livelihood and conditional cash transfers are not mutually exclusive. Poverty is complex, and it demands a multi-pronged approach dugang pasang kongresista. Iginpunto ni Abalos nga angay gamiton sa gobyerno ang tanan nga mga bagay nga makakabulig sa pag-ato sa kapobrihan. Sugad sa livelihood support, conditional cash transfer suporta sa pagpapabulong ng edukasyon. Tangkilikon nga parigunon naton ang mga programa nga waray padrino system sugad sa 4-piece. Ini ang diri unconditional dole-out. Pauswagon naton ang ira grievance mechanisms. Limpihon ang lista sa mga beneficiaries. Ngayon ipasiguro nga adton diri na kwalifikado ang graduated na nga may dignidad sa ringpasan kongresista. Senado gindikdik san Kamara sa impeachment power. Ginpuna san Bakabayan Block sa Kamara de Representantes sa Senado sa pagiging makupad daw sa pagpapatawag sa impeachment court, pero nagapura nga igbasura ang igin-file nga reklamo kontra kan Vice President Sara Duterte. Kadungan sini nagpayag sa suporta sa House Deputy Minority Leader ng ACT Teachers Congressman Antonio Tinio ng Assistant Minority Leader ng Kabataan Congressman Attorney Rene Luis Co sa mga senador nga natipang nga dagmit ibasura ng impeachment case. We urge the Senate to consider not just the procedural grounds since a motion for reconsideration
has yet to be filed on the ruling. But more importantly, the substantive grounds that justice must be achieved in this major corruption case involving 612.5 million pesos in confidential funds sa Ringsan Makabayan Block. Na bulgar daw ang double standards ang Senado sa impeachment case kan Duterte tungod sa maluya nga pagkiwas ini para ikasa ang impeachment court nga maghimo sa dagmit nga paglilitis. Samtang yan na ang ginapura naman nga igbasura na ang articles of impeachment miskin waray pa pinal nga desisyon ang Korte Suprema. Si Ringsan Makabayan Block nga angay panindugan sa Senado nga ini ang nagusahan nga sangasan gobyerno nga may dapuder nga maghimo sa hearing sa impeachment cases sa usa nga mekanismo gud masiguro ang pagamada sa pananagutan sa mga tagas ng opisyal sa ira mga ginhimo o pud na ang pagmalgastar sa ginatus-gatus ka milyones nga pondo sa gobyerno. Ginagat liwat sa Makabayan Block ang Senado nga ulaton ang pinal nga desisyon sa Korte Suprema tungod kay pwede pa mag-file sa motion for reconsideration sa desisyon sila nga nagdeklara ang konstitusyonal ang impeachment case laban kan Duterte. 17 minutos na naglabay sa alas 4 mabalik ang kasagayan. Kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 20 minutos naglabay sa alas 4. Nga di kita kasanggayan sa kolom ni Ginny Lacorte for the record sa payagan Abante Tonight. Mga kontratista nga da sa gobyerno, usagayat kan PBBM, maram ka mga kasanggayan nga. Basta may padrino nga niyan congressman, sugod man ang senador nga kontraktor, nagpapapriho sila tanan nga mga nagkikikback sa pundo sa gobyerno. So basahon dahil ng
kolom ni Jenny Lacorte for the record. Mga kontratistang nasa gobyerno, isang hamon kay PBBM. Sa Abante Tonight, August 3, 2026 issue, may ginsampulan si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng Undersecretary sa DPWH sabot nga sa investigasyon sa mga kontrobersyal ng flood control projects. Medyo malambot pa nga ang Pangulo tungod kay diri pa ni good ginpatalsik nga opisyal kundi ginbalhin la siya sa usa nga opisina. Ang clue pa ang pinakamayaman nga undersecretary sa bugo sa kalibutan ang ginpatalsik sa DPWH. Maram kit nga dirila si Yusek ang kontratista nga da sa gobyerno kundi kadamo-damo nira sanglit nga imbestigaran sin maupay ang nga tanan nga nakalingkod sa iba sa durilain nga sangasang gobyerno nga may transaksyon o nagninegosyo sa dinman nga opisina o ahensya sa gobyerno. Diri ni tama ngan klarado nga panggagatas layni sa kaban ng bayan. Ang sa atin, diri pwede nga magpabili ng mga opisyal nga nagpapasibaya sa irang mga pwesto, nagbabaliwara sa kalidad nga integridad sa mga proyekto o nadadami sa pangurakot. Ang sugad nga buraton ang nakakarubat dirila sa kaban ng bayan, kundi pati nagyapon sa kumpiyansa sa publiko sa gobyerno. Ang mga proyekto nga ginpunduhan sa taong bayan ang para sa ira ikaupay, diri para sa pagpulos sa pipira. Angay nato ni ipakita ng gobyerno ang may malasakit sa tama nga makatarungan nga pamamahala. Ang pagpatalsik sa pwesto no sa nga simbolo nga diri naton papasagdan. Diri naton tutugutan ang anuman nga klase sa pangurakot nga pagpasibaya. Angay maging marigo na naton paninindugan nga mga tao nga nadadabi sa anomalya ang ginanglan panagutin nga masirutan. Sa sugad nga paagi, mapapakusog naton ang pagtapod sa tao sa gobyerno. Ngan mahisiguro nga ang mga proyekto nga pan-infra, ang may himo sa may dekalidad, transparency, ngan accountability. Ang pagpatalsik sa mga korap nga opisyal ngan kontraktor, ano sa kapitad nga maghatag doon sa aton panuyo nga magamada sa mas maayos, patas, ngan makatadungan nga serbisyo para sa tanan. Mga politiko nga kontraktor san unaman ada isusunod san Pangulo. Kadamo-damo nira. Amod to ang kolom ni Jenny Lacorte for the record. Mga kontratistang nasa gobyerno isang hamon kay PBBM. Ombudsman sumbungan ng taong bayan. Mao ini ang kolom ni Edwin Balasa sa payagan Abante Tonight, August 2, 2025 issue. Sa aton nasod, kundiin ang korupsyon, ang nagsasarang talamak, labi na sa mga politiko. May usa nga opisina nga igintindog agud puy-puyon aton mga pangurakot basar sa konstitusyon. Ini ang opisina sa ombudsman. Kundi papakyanhan mo ang ordinaryo nga mga Pilipino sa merkado, sa tricycle terminal o sa barangay hall. Maaram ka ba kung paano mag-file sa kaso sa ombudsman? Damo ang mabaton sin diri kami maaram. Ngan kung may bumaton man nga oo, malamang may kaupo dining buntong hininga. Alinlangan o kahadlok. Sanglitan naton mga LGU nga mga kurakot adton mga LGU chief executives nga nagpapayaman sa poder diri na pa-filean san kaso tungod kay damuan mga tao, mga mulupyo nga diri maaram pag-file sang kaso. May daman na ungod pagkaso pero pamulitika o may da may da kontrapartidong nabulig.
sanglit Pasigi. Pasigi anton pangurakot. Ngan Pasigan pagyaman sa poder sa ton mga LGU executives. Ini ang diri angay. Ang ombudsman angay para sa masa. Dirila para sa mga abogado. May negosyo o may kaya sa kinabuhi. Diri angay maging komplikado ang proseso sa pag-file sa reklamo kontra sa pangungurakot. Diri angay baga matarik na bundok ang proseso nga makuri sakon sa mga simple nga mga mulupyo. Kung karuyag naton tuldukan, kung karuyag naton maundang ang pangungurakot sa gobyerno o garapalan nga pangawat sa gobyerno, angay tikangan naton ini sa pagpapadagmit san justisya. Angay sadang na ang klarado nga istorya sa usa nga complainant. Miskin siya ano sa simple nga mulupyo. Basta ang importante, makatotohanan, ungod, may ebidensya, ngan may luhiga, aniya sa laysay. Ang nagsusumbong, ang diri na angay perpekto sa grammar, diri kinahanglan kumpleto sa legal nga pagyakan, ang kinahanglan ang ungod, nga ginsusumat, sinwaray kahadlok, kundi may peligro sa usa nga complaint, nga nagsusumpa nga puros kamatuoran la ang igsusumat. Dinhi nasulod ang papel sa usa ka tinuod nga ombudsman. Usa nga pinuno nga diri la mahusay sa balaod, kundi maaram liwat mamati sa sentimento san bayan. Usa nga ombudsman nga may paninindugan nga diri kaya paliton. May pagpapaalin alunod, may pagpapakumbaba. Diri ginbabalyo ang prinsipyo sa kwarta sa Bulawan ngan maintegridad. Nga sugad sa nawara nga Senador Miriam Defensor Santiago. Tangkod, matalino, waray ginkakadlukan. Panahon na agud ang proseso sa pag-uusig sa pangungurakot. Ang diri nasubay sa balaod. Kundi nasubay sa diwa sa serbisyo publiko. Public office is a public trust. Diri public trust, basura, sa laula o baboy nga serbisyo ng bayan. Panahon na para patalsikon ng mga technicalities nga mao ang nabalabag sa mga whistleblower ngan sa mga ordinaryo nga mga mulupyo nga karuyag la bumulig sa bayan. Panahon na agud ang pagsumbong sa ombudsman ang diri lang maging pagtatanggol sa balaod kundi tanod ngan tagapagyakan san sambayanan. Kinahanglan baguhon naton ang sistema, diri ni usaping politika, kundi usapin san pagkatawo, katarungan ngan pagbabago. Angay malimpyo, waray dumit ngan may kasinggasing para sa bayan. Darasan isan usa nga tinuod nga ombudsman ang kakayahan nga magyakan san pinulungan san masa. May dadiri matitibag nga prinsipyo ngan may kaisog nga manindugan para sa bayan. Miskin waray kamera, miskin waray palakpak. Amad doon kolom ni Edwin Balasa. For the record, 30 minutos naglabay sa alas 4, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5.
Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Alright, padayon kita kasanggayan. Ready kita sa kolom ni Barry Gutierrez sa Payagan Abante una sa balita. Si Escudero, yan ang aton pundo. Usaping barikada, kolom ni Barry Gutierrez, July 24, 2025 issue. Gumawas na ang balita parte sa sadto pa gumawas ini nga balita nga paningit ni Senate President Chis Escudero sa 2025 national budget. Ba, diri kunti nga kantidad ini, masubra 142 billion pesos daw. Anigin singit para paboran ang mga kakampi niya sa Senado. Sanglitman, baga iya na ang Diyos sa Senado. Sobrang kadiktador ni Chis Escudero nga kaya niya paludhon sa iya ngan iya mga senadores. Sanglit man siya ang ginbutusan pagin Senate President. Mantak mo naman kapuderoso siya para hatag san diri ka nga ni masinugtanon sa iya, diri ka matatagan san committee. Baka luluoy sa naton mga minority bloc dito sa Senado. Sira Legarda, Tito Soto, Ping Lacson, si Ping Lacson damuan panano man ni igfa-file. Ining pag-imbestigar sa 142 billion pesos nga paningit ni Escudero kunwari siya committee. Panano man siya makaka-organize sa hearing kunwari siya tagi ni Chis Escudero sa chairmanship sa nanuman nga committee nga pwede maghimo sa investigasyon. Nagawas nga balita nga ini dirikit maaram kung nakakatawa ba ini o nakakasina. Pero ang sigurado, nakakasubo ang epekto sini sa mga Pilipino. Sering san pira nga mga analyst, baga ang bilyones nga dugang ni Chis ang magtitigang sa pag-iban sa mga pondo nga angay unta an para sa basic social services ngan pan-ekonomiya nga programa. Kung tutuson, haros 30% ang naging kaibanan sa siling nga mga programa kumpara sa 2024 budget. Sa madali nga pulong, imbis nga sa serbisyo panedukasyon, panlawas o ayuda, mahingad to ang salapi ba? Pagpupulsan sa mga kaalyado ang ginuna, priority nga naman good, diri ba? Pero anay, diri ito ng problema. Bagadamo gihapon nga red flags nga nakitaan sa mga proyekto
nga ginbutangan sa dugang nga pondo, ada ang mga overlap nga road networks, lahos 23 bilyones pesos. Pautro-utro nga mga dalan, mga sigad, nga baga spaghetti la ang PEG, nga mga flood control project, 17 bilyon masubra. Nga suspitsoso ang detalye, ba, sobra nga sensitibo pa naman sa issue sa yana. Labi na, nga diri pala may ha, lunod sa waha ang damo nga mga parte sa nasod. Paano mo mag-i-explicar sa mga nabiktima sa baha? Nga imbis nga ayuson sin maupay ang problema, sa sugad la nga kadudaduda nga proyekto na hingadto ang salapi sa aton bayan. Di rin naton hingalimtan nga ang pareho nga Senate President si Cheese ang nagpasimuno sa pagdilatar sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Baga may klarado na nga pattern dinhi. Kalugaringon nga interes antes ang interes ng publiko. Una, likay pusoy sa impeachment. Yan na naman, questionable nga paggamit sa pundo ng bayan. Nakakabutlaw na good ang sugad nga estilo sa pamumuno. Sa panahon kung saan o damo nga mga Pilipino na hinginanglan sin tinuod nga serbisyo, inibagod ang klase nga liderato nga karuyag naton sa Senado. Ang liderato nga ginuuna, ang kakampi kaysa taong bayan, ang liderato nga nagsasakripisyo sa pondo para sa edukasyon, panglawas ng kabuhayan, para lang magpabilin ang irapoder. Tingali panahon na para pakyanan naton ang kalugaringon naton. Tubtubsan o naton papasagdan nga mauna na iton ang pagtrato nira sa salapi sa nasod ngan pagtapod naton. Diri la ini usapin sa budget, usapin ini sa integridad, accountability, ngan respeto sa mga mamamayang Pilipino. Amuad to ang kolom ni Barry Gutierrez, usapang barikada, si Escudero at ang ating pondo. Sa payagan Abante, una sa balita. Baagin banatan sa usang guest speaker sa graduation exercises sa UP Manila, ini si Cheese Escudero. Ba, ano? Gin mabakaawod, gin aawod na. Ikinahihiya na sa University of the Philippines, ining UP graduate sa College of Law nga si Cheese Escudero nanuan na banat sini. Kung namati ka mo sa aton balita kanina, nano ini nga banat sa usang diakono sa University of the Philippines, Diliman, nga da kan Cheese Escudero. Sa atubangan sa masubra 1,200 nga mga naggraduar sa University of the Philippines, Manila. Ada na ining kasangkayan sa Facebook, sa TikTok, nga mga banat sining si Jokno, nga mawan guest speaker sa ginhimo pala nga graduation exercises sa University of the Philippines, Manila. Sa tubangan sa masubra 1,200 nga mga naggraduar sa University of the Philippines, Manila, ginbanatan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Jokno si Senate President Francis Cheese Escudero sa pagkaput sini sa impeachment complaint laban kan Vice President Sara Duterte. Saya pamulong sa ika-116 nga commencement exercise sa UP Manila sa diri Palamaya.
ginsusnan ni Jokno ang sayop nga interpretasyon sa pulong nga fourth with nga naging rason para madilatar nga mabasura diri madayon ang articles of impeachment laban kan VP Sara sulod sa pira ka bulan sa Senado. Waray banggitasan professor ang ngaran ni Escudero pero halata nga ini ang ginpapatamaan niya sa pamulong sa mga naggraduar sa UP. Pulong pa niya, nanuan pulos san utak kung waray prinsipyo ngan kaisog agud panindugan ini. Imagine, usa nga pulong, usa nga word, fourth with, diri karuyag intindihon, san mga nalingkod sa Senado, doon ni Jokno. UP graduate ha? Ini na si Chis, UP graduate. Gan gintagan pa ini san bago nga kaulugan, diri dayon, diri kasakadagmitan, fourth with, kundi 4 ka bulan, makalabay o diri ada kung may panahon, kung diri na busy ang mga senador. Banat san Professor kan Escudero, nga usa nga alumni sa UP. Gin-question liwat ni Jokno ang baga panbabasol pa sa nagsurat sa 1987 Constitution tungkol sa diri daw klarado nga paghatag sa kaulugan sini. Dugang niya, kasalanan pa sa mga naghimo sa naton Batakan Balaod ang di umano'y kalabuan sa pulong nga fourth with. Angay daw, imbis inigamiton ang dapat ang gingamit nga pulong immediately. What utter nonsense doon niya. Sanglit minsay niya sa mga naggraduar sa nga scholar ng bayan. Angay isabuhay ang standard sa UP. Di rila sa kalugaringon nga kinabuhi kundi sa tanan nga aspekto. Ini ang dungog, kausayan ng pagserbisyo o honor, excellence, and service nga kinanglan magkaupod tanan ang tulo. The position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. Ikaw nga natagan san puder san mga tao, honorable ka. Pero adton ada sa Senado diri mga honorable. Your honor, pero waray sira mga honor. Waray sira mga dungog. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Painundom ni Jokno. Anay chairperson sa National Historical Commission of the Philippines. Ayan. Naawod na ang University of the Philippines sa UP alumni nga si Chis Escudero. Sigurado maaram na sini pero madakmulan nawong ni Chis. Maupay nala kung ang ginugupan ni Chis Escudero nga Vice President malimpyo. Waray dumit ang pagkatao, di rin nangurakot sa kaban ng bayan. Pero siring pa niya ang siring pasan aton kasabihan nga tell me your friends and I will tell you who you are. Sumatiyak kung sino ang imo ka sangkay, kung sino ang imo ginugupan, ngan sumatan ko ikaw kung sino ka, kung nano ka. Ayan ha. Kung naugop si Chis sa doon mga naurakot sa gobyerno, kung sugad, magkapareho sira sa ginhimo. Ha? As eton, mga kasangkayan. Maupay na launta kung nagpauripon ini si Chis nga sa mga kablas nga mga Pilipino. Kay mga kabulig pa siya. Pero haing gamamba nga dumitan na niya mismo. Siya mismo ang nagdumit, naghatag dumit sa iya kalugaringon. Dida
san iya pag-ugop kan VP Sara. 45 minutos sa naglabay sa alas 4, mabalik ak, kauman sa mga paybaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Calbayo. DYOG 882 AM. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion in investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pinoy. So ang aking pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang kaligtasan ng lahat laban sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaring yumanig sa Kalakhang, Maynila. Kaya inaprubahan niya ang 10.34 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga malalaking tulay kagaya ng Guadalupe at Lambingan Bridges. I once again call on the NDRMC and all other concerned agencies and the LGUs, always our first responders, to continue working together to develop innovative solutions that are science-based, that are sustainable, and are future-ready, and establish clear guidelines for more effective disaster response. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga proyektong infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Oras naton, may nga doon na sa 13 minutos nila. Antes ang alas 5, nadigda sa kolom ni Jarius Bundok sa poll sa Filipino Star ngayon. Pitsado August 4, 2025 issue. Malaki ang ulo versus matigas ang ulo. Bayan talo sa bastusan. Batid na batid san publiko. Sobra kadako na san ulo. Katigan na san ulo ni Chis Escudero. Tigang san maging Senate President. Urhi ini nakitan sa tawagon niya nga matitigaan ulo sa mga taga-Kamara de Representantes. Antes iton, umangal na ang kampo ni Anay Senate President Mig Subere sa iya batasan. Nabalita liwat nga ginibanan niya ang 2025 DepEd budget tungod may personal nga kasinahon siya kan Anay Senador nga niya na Sekretary Sani Angara. Gintanggalan pa niya san 74 bilyones pesos nga subsidy ang PhilHealth. Miskin masakitan ang kasapian tungod la buisit siya sa hepe sadto san PhilHealth. Mamuhay ng buong kapakumbabaan, mabuhi nga may pagpaalunod, pagpaubos. Iya sugo iton sa aton konstitusyon. Artikulo 11, kapanagutan ng mga pinunong pambayan. Section 1, sugo gihapon ang kortesiya sa parliamentary rules. Tungod siton, angay maging matinalahuron ang mga senador, kongresista, ngan iba pa nga opisyales sa kadausa, ang pagtahod ang personal sa katungkulan ngan sa opisina. Kahamabaw san rason kung kay nano gintawag ni Chis Escudero nga matitiga ang ulo san mga kongresista. Iginpadara san Senado sa Kamara ang kopya san entry of appearance san mga abogado ni VP Sara Duterte sa impeachment court. Pero diri ini waray ini karauta san lower house sa Kamara tungod kay waray nakasurat sa gawas san silyado nga envelope kunano ang titulo pamagat
sa dokumento. Diri maaram kung ano ang igin report kan Escudero san mensahero niya ang nahibabaruan la nagputok na dayon ang butsi na sinadayon si Escudero. Nagtarhog pa siya nga kung mao iton ang batasan ipapakita nga pamatasan san kamara di ibabasura nala antimano san senator judges an articles of impeachment kontra kan Sara. Diri na inililitison agian san senator judges sa majority rule. Illegal sa aton konstitusyon ang plano ni Chis Escudero. Igin susugo san artikulo 11 nga dagmit gud dayon litison an impeachment case nga igin file san kamara. Amod to ang kolom ni Jarius Bundok sa poll sa Filipino Star ngayon. August 4, 2025 issue. Gadi kita sa kolom ni Algie Pedroche sa Payagan Filipino Star ngayon, di kailangan ang batas sa pagpili ng apelyido. Sa August 4, 2025 issue ini. Sa kolom ni Algie Pedroche, aksyon ngayon. May ada ginproponer nga bill si Senador Vicente Tito Soto III nga maghatag sin katungod sa usa nga anak nga pilion kung ang gagamiton nga apelyido mao ang sa iya iroy o sa iya tatay. Angay siguro magpinsar sa niba nga bill nga wara pa sa aton jurisprudence nga makaupay sa mga mulupyo. Ilarom san ginpapatuman nga Kodigo Sibil, diri bawal gamiton san anak an anuman nga apelyido nga karuyag niya. Miskin sa kultura naton, nahigaraan na nga isunod ang apelyido san amay san iya anak. Kung tutuson, miskin nano nga apelyido ang gamiton, pwede basta ipipetisyon sa korte. Damo nga may ngaran nga maraksot sa pamati, sanglit gintutugutan san husgado nga magkamayada sira san iba nga apelyido. Pananglitan, ang imo apelyido in dalugdog. Diri nga niya imo apelyido Bungkaras. Di simpre para diri katawan mapetisyon ka sa korte nga liwato na nimo apelyido. Diri ini bawal. Pananglitan, kung ang apelyido mo, ang dorobo, nga ang kaulugan, ang kawatan, diri mo ba inililiwanan? Dito sa Germany, waray na may ada apelyido nga Hitler. Tungod na nini nga ngaran, ang nagiging kasing kaulugan sa kalupitan. Mamamatay tao. Nga tanan nga mga paryente sa diktador, nga si Adolf Hitler, ang liwan na sa nirang mga apelyido. Nag-iba na sa nirang mga apelyido tungod kay nadiri sa magkamayada san relasyon, kaugnayan kan Hitler. Saglit nga ni naman, ginsusunod ang apelyido san bata sa amay, tungod ang amay, ang ordinaryo nga may kaputsan kaban. Magin ini ang propriedad o sanapi, nganan anak niya ang may katungod nga mag-irider sini. Mag-iridar. Kundi diri talapas sa balaod ang pagliliwat sa apelyido. Sa mga magbaralaod naton, angay niyo pinsaron ngan mga iginduduso nga bill agud malikyan ang redundancy. Ayaw pag-file san balaod nun sa pag-abulis san law of supply and demand porque nakakaapekto ini sa pag-uminto sa mga papliton. Ang maupay nga magbaralaod ang nakikilatis sa kalidad sa mga igino-author nga balaod ngan diri sa kadamuun sini.
Amod to ang kolom ni Algie Pedroche sa aksyon ngayon sa Mantalaan Filipino Star ngayon, August 4, 2025 issue. Gadi kita sa kolom ni Dr. Willie o kolom ni o editorial ini sadto sa payagan Filipino Star ngayon. Tinablan kaya at nahiya. August 3, 2025 issues ang Filipino Star. Editorial. Sa State of the Nation address ni PBBM sa Hulyo 28, damo nga mga magbaralaod, damo nga mga kongresista, mga senador ang nagpalakpakan. Ngan tumindog sa iyakan sa presidente nga mahiya naman kayo. Yan iya ginpupunterya, an iya ginpapatamaan, mawan mga kurakot nga nagpupulos sa pundo ng bayan. Partikular nga gintudlok ni Marcos ang pangungurakot sa pundo para sa flood control projects. Siring ni Pangulo Marcos, mahiya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino. Tubtub yan na. Usap-usapan na pagyapon ang mahiya naman kayo nga giniyakan ni Pangulo Marcos ngan marahil di rin na ini may nganimtan. Permi na ini babanggiton sa mga talakayan parte sa pangawat sa pondo ng bayan. May hinunduman na naton presidente kung mabanggit ang pulong nga mahiya naman kayo. Kayo ang nagnanakaw sa kabubuwason ng mga Pilipino. Pero may mga natablan ada nga mga magbaralaod sa mga yakan sa presidente. Tumindog ada nga nagpalakpakan ang mga na tamaan nga nagpulos sa pundo para sa flood control o manhid na. Pareho kansis nga madakmol na ang bayhon. Manhid na ang mga magbaralaod nga baliwala na kung tawagon walang hiya ngan madakmulan bayhon. Usa ka adlaw antes ang sona ni Pangulong Marcos Jr., iginpahayag ni Senador Panfilo Lacson nga 1 trillion nga nagagahin para sa flood control ang nawawara tungod sa korupsyon. Tigang pa daw sa tuig 2011, naka-eksperyensya na sa grabe nga pagbaha, di rila sa Metro Manila, kundi sa iba pa nga mga lugar. Paano nahitaboy ni? Gayong dako ang alokasyon para sa flood control. Sigun pa kan Lacson, ginbabasol ang climate change sa mga pagbaha, pero nungod ang naka-allocate nga trilyones ka pesos nga pondo ang nahingangad to sa bursa sa mga kurakot. Ang paghayag ni Lacson, parte sa nawara nga trilyon ka pesos nga pondo, ang eksakto naman sa yakan ni Pangulong Marcos nga ginmamalgastaran sa lapi ng bayan tungod sa pangungurakot. Pati pondo para sa flood control ang ginkakawat. Sanglit siguro, di rin na napugngan ni Pangulong Marcos nga magyakan, mahiya naman kayo. Ang korupsyon sa flood control project ang nagduso naman kan Senate President Cis Escudero para mag-file sa proposed bill nga nagbabawal sa mga government officials ngan ira mga kamag-anak nga magpartisipar sa bidding tungod kay dida nagtitigang ang pangurakot. Ang pakyana, magtagumpay ada ini. Sino ba ang nagpapasa sa balaod? Diri ba mambabatas liwat nga ang kadaman ang nadadabi sa anomalya? Siring ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kunosan mga magbaralaod sa flood control ang 35% to 50%. Kunungod na niya ka ni Magalong, walang hiya ang mga magbaralaod. Diri sira na aawod. Amod to ang kolom, ang editorial sa to nga Agosto 3 adlaw sa kakulop nga adlaw sa Filipino Star ngayon. Oray na kita oras sa diyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito